rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumpare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo, diba? So ganyan talaga. Anyway, so marami akong ganap itong araw na to. Ay nako, naloka ako ng bonggang-bongga yesterday kasi syempre preliminary competition. Iniisip ko kung pupunta ba ako ng school o hindi, pero parang feeling ko tama naman yung ginawa kong choices. Syempre may mga obligasyon ako sa kanila at hindi naman yung parang dahil lang Miss Universe, kailangan umiscape ako. At salamat sa suporta na binigay ninyo kasi kahit late na ako, ay nandyan pa rin kayo para sa akin. Di ba? Diyos ko, naloka ako. Naloka ako doon sa mga eksena dito sa Miss Universe. Grabe din yung comment ng mga tao. Hati yung iba sinasabi, nako, hindi papalo si Chelsea Manalo. Yung iba naman ang sinasabi naman nila, ay bongga, di ba? Diyos ko, ano ba talaga? So, ako para sa akin to be honest, Chelsea Manalo, ang galawan niyang ipinakita dito sa Miss Universe ay kalmado lang. Kalmadong galawan sa swimsuit, medyo ito bago to sa atin Kasi 'di ba, parang ang ipinapakita ng mga kandidata natin, lalo na pag swimsuit ay kailangan talaga pasarela, pak na pak talaga yan. Hindi po pwede yung parang lalambya-lambya ka dyan. Ayun talaga yung iniisip at sanay tayong mga Pilipino na kailangan ng kandidata natin ay palong-palo. Pero ngayon, I think yung Miss Universe Organization ay nag-experiment sila, yung Miss Universe Philippines Organization, nag-experiment sila ng mga bagong galawan. Kasi siguro gusto nila maiba naman na parang hindi dapat laging tumatumbling yung kandidata. Ayun yung nakita kong ginawa nila. Pero risky to. Kasi syempre hindi natin alam kung tama ba o magugustuhan ba yan o ano ba yung hinahanap ng hurado. Gusto ba nila yung pak na pak dapat? O gusto lang nila mapakita mo yung katawan mo ng maayos. Pero kasi may mga Miss Universe na hindi naman ganun kabongga yung galawan nila pero nanalo sila, di ba? Katulad na lang halimbawa, Laila Lopes. Kung papansinin mo si Laila Lopes, di mo naman napansin yun yung preliminary competition dahil sa hina ng pasarela niya. At kahit yung coronation night, simpleng galawan lang yung ipinakita ni Laila Lopes na, alam mo yun, yung galaw lang na kala mo kalmado lang. Pero kasi yung charm ng mukha niya talagang nagningning talaga ng bonggang-bongga at hindi mo matanggi, di ba? Hindi naman siya nag-shine nung prelim, pero nag-shine siya nung coronation night. Kaya sabi ko nga sana si Chelsea Manalo mag-Laila Lopes dito sa Laila Lopes ba sa coronation, 'di ba? Yung mukha niya talagang mag-glow ng bonggang-bongga. Actually kahapon tinitingnan ko si Chelsea, naliitan ako sa kanya. Naliitan ako, parang ang liit pala ni Chelsea, lalo na yung swimsuit. Kaya ganun kalaki yung heels. Ang hirap ilakad ng heels na yun Kaya siguro nag-aalangan din to talagang umiksena ng bonggang-bongga. Ayoko nung ganung heels, yung anlapad nung anlapad nung tahong. Ang hirap kaya ilakad yun. Ilang inches kayong pinasuot sa kanya, di ba? Kung titignan mo, parang wow, ang hirap gumalaw nun. Kaya siguro nahirapan din talaga si Chelsea. But umaasa ako sa ikakabog niya yan. So, yon. Kasi bitin di ba? Bitin walk siya Parang ano ba ate? Palo ka ba? Post ka ba? O ano? So, ganun yung mga mararamdaman mo Kaya parang ang ending, ano nangyari? Ganon. Pero tulad nila sinabi ko, may mga Miss Universe winners naman na nag-perform naman sila ng ganyan lang din. Mababa lang yung energy katulad nga ni Laila Lopes. Eto pa, Olivia Culpo. Hindi naman palong-palo si Olivia Culpo pagdating sa pasarela noong during time nila. Mas palong-palo pa nga si Philippines noon kasi, 'di ba? Kung iisipin mo, ganda ng pasarela ni Janine Togonon noon. At saka si magaling din. Ito, magaling din si sino ba 'to? Ang galing din ng performance na ipinakita ni tawag dito Venezuela during her time, 'di ba? So, 'yon. At punta din tayo dito kay
hindi rin palong-palo ang performance na ipinakita noon ni Arboni, 'di ba? Si Arboni hindi naman gano'ng kapak talaga yung performance niya dahil Dominican Republic ang umeksena sa si Venezuela. Kumbaga, parang hindi lang sa performance na kailangan palong-palo. Depende yan kung gaano ka kakalmado, gaano ka kakumpiyansa doon sa body mo. So, isa yun sa mga tinitignan. Kasi lahat naman ng palong-palo ay kahit naman kay Pia Wurtzbach, hindi naman siya yung best pasarela talaga na yung lakad niya talagang masasabi mo, nag-twist at nag-aano, di ba? Pero may mga execution kasi si Pia Wurtzbach transition na talagang matutuwa ka talaga sa kanya. And then, panalo talaga. So, yon. Kasi nung time ni Pia, ang talagang ang the best performance talaga si Colombia, 'di ba? Saka si Dominican Republic, maganda din yung execution, pinakamagandang mukha din. So nasa destiny yan ng girls. So kung destiny to ni Chelsea manalo, mananalo siya. Pero kung hanggang top 30 lang yung mararating niya, hanggang doon lang. Wala tayong magagawa doon. Pero sabi ko nga, siguro ang kailangan lang nilang gawin ay reviewin yung performance nila. Kasi sila yung nakakaalam dyan, sila naman yung lumalaban, hindi naman tayo eh. Hindi naman din natin alam kung ano ba yung dapat nilang idagdag at dapat ba nilang bawasan. Nasa kanila yan. Kasi kung ano yung hinanda nila at pinalo nila doon, so depende na lang yun kung yung depensa nila ay malakas o hindi. So, ang judges ang magdidesisyon. 'Di ba? Kahit sabihin mo, dapat kasi ganito ginawa mo, dapat nag-split ka diyan, tumambling ka diyan, kung hindi naman gusto ng judges yun. Nasa judges yun kung paano nilang tignan yung performance ni Philippines in front of them. Kasi nandiyan dyan sila nakaupo eh. So, titignan nila kung ang galawan ba ni Philippines ay bongga ba talaga para sa mata nila o nagustuhan ba nila. Siyempre, they are looking na kung sino ba yung talaga mag-stand out sa paningin nila. And hindi natin talaga makikita yan ng todo-todo. Pero yes, naiintindihan ko naman yung iba, sinasabi, mahina yung performance. Nalalamyaan sila. At naiintindihan ko na kung ano yung reaction nila. Kasi na hindi kayo sanay na ganyan ang performance ng Miss Philippines. And then, ang akin lang ay you still hope. Dapat mag-hope ka lang. You have to still hope para alam mo yon, hindi naman mawawalan ng pagkatao mo kung mag-hope ka na sana makarating siya sa top 30, sana maka-top 12 siya, sana maka-top 5 siya, sana ma-penetrate niya lahat ng Sabi ko nga, laro to eh. Kung hanggang doon lang, at least, na-present niya ng maayos yung bansa natin. Kung titignan naman natin yung qualities naman ni Chelsea Manalo, malalim yung quality niya eh, maganda eh, maayos yung buong pagkatao niya kasi maganda niya na-present yung bansa natin dito sa Mexico. Ako nga, mas nakikita ko pa nga na kaya niyang mag-penetrate sa top 30 more than kay Mexico, di ba? Kung iisipin mo. Pero nandoon na eh, andito na tayo. Kumbaga parang ang na lang, panalangin na lang natin siguro na sana makita nila yung performance nila. Kung meron man kulang, ay madagdagan nila. At kung meron man sobra, ay bawasan nila. So, ang akin, reviewin nila. Yun lang. And then, may tiwala naman ako na alam ni Chelsea Manalo yung ginagawa niya sa entablado. At nandoon ako na tingnan natin kung saan siya makakarating. Diba? So, for now, i-enjoy na lang natin yung mga natitirang momento dito sa Miss Universe na event nila, and then tingnan natin bukas. So, kung ano yung magiging resulta, kung magiging masaya ba tayo o magiging malungkot. Ako, basta sabi ko nga sana mag-Laila Lopes yung itsura niya. Yung alam mo yung magkinang talaga siya ng bonggang-bongga. Kayo ba, nakikita nyo ba na nag-shine like a diamond star siya? So, ako, laban lang Philippines, kaya ninyo yan. Basta suporta lang tayo at nandoon naman na ipanalangin na lang natin. Kasi ngayong game na to, parang
basta masaya lang ako. Ayun lang. Masaya ako na nakita ko naman na, okay. So, ayan yung mga pinagandaan nila. Ayan yung mga pasabog nila. Eh di bongga, di ba? Eh kung hindi naman, kung e-effect yan o hindi, sana matuto sila kung ano yung mga dapat nilang gawin. So, yun lang. Ang akin yung organization, sana mapag-aralan yung maigi. Yung organization ng Miss Universe Philippines, mapag-aralan yung maigi kung ano yung mga dapat niyang gawin at ayusin sa laban ng Miss Philippines pag hindi pumalo ang Chelsea Manalo. Pero tulad nga na sinabi ko, doon pa lang sa simula na nag-ingay ang pangalan ng Chelsea Manalo sa Miss Universe, panalo na sila doon. Kasi ang purpose naman talaga nila yung mapansin si Miss Philippines at napansin naman ng bonggang-bongga. At ayan nga, gumagawa ng ingay. So, sana yung strategy game nila ay effective sa mga hurado, di ba? So, yon. So, kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.